Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, pag-usapan po natin itong reaction video ni Atty. Libayan tungkol dito sa Ponzi scheme na inuugnay niya si Senator Rapi Tulfo na kasabwat. Parang ganun ang dating dito sa reaction video dito ni Atty. Libayan. Pero bago natin simulan po yung topic na yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede pakipindot na yung subscribe button at the same time, palike na rin yung video. At medyo pagpasensya nyo na rin po yung boses natin, medyo pakas pa po tayo dahil tayo nagkaroon ng lagnat ng mga nakarang araw. So ito, pag-usapan na po natin kung ano po itong reaction video ni Atty. Libayan. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin itong balitang ito kasi mas dito tayo kukuha ng comparison dun sa nilabas na balita na hawak ni Atty. Libayan, yung Daily Tribune, dito sa balitang ito. The Securities and Exchange Commission discovered a company's modus operandi that allegedly offers illegal investment packages using social media. Dennis Principe has the full report. The Securities and Exchange Commission has issued a cease and desist order against Super Breakthrough Enterprises Corporation for illegally soliciting investments from the public. The order was issued. So ito po yung topic diyan ng itong balitang to ng PTB4 po ito, PTB4. So government television po ito. So SEC issue cease and desist order versus Super Breakthrough Enterprises Corporation for illegal soliciting investment. So most likely yan to is investment scam to. Pero more on mga parang food supplement, mga energy drink, mga parang ganon. So hindi nalalayo to sa mga multi-level marketing na tawag dito yung pyramiding scam, parang ganon, na kailangan mong kumuha ng mga downline para kumita ka. Kasi ito dito parang may mga package na kailangan bayaran, tapos may mga package kailangan mong bilhin, at the same time kikita ka ng 25 to 35%. So ito yung balitang yan. December 5, where the company, which has been doing business under the name One Uptime, is being told to stop engaging in the unlawful solicitation, offer and or sale of securities in the form of investment contracts without the necessary license from the SEC. The SEC order covers the company's president, Luis Alan Nolasco, and their directors, officers, and agents. An earlier cease and desist order was also issued against Nolasco for promoting his illegal investment using his company AlphaNet World Corporation, or N-World. SEC's monitoring activities discovered how One Uptime offered health, wellness, skincare, and personal care product investment packages through YouTube and Facebook. The packages, priced from 10,000 to 180,000 pesos, offers returns of 25 to 35% via product discounts, recruitment bonuses, and a number of incentives. While they are registered as a corporation, Super Breakthrough Enterprises do not possess a secondary license to solicit investment money from the public. So yun, nagsusulisit sila ng pera sa pamamagitan ng pag-o-offer ng package ng mga kanilang mga produkto. At the same time kikita raw ng 25 to 35%. So walang pinagkaiba to dun sa di ba, yung mga investment na rin na pag nag-invest ka ng 100,000, kikita yan ng times 2, mga ganon. So dito, makikita nyo, wala namang binanggit sa balita na si Senador Rapi Tulfo ay konektado dito sa Super Breakthrough Enterprise Corporation or sa One Up. So wala siyang kinalaman. Diba? Malinaw na malinaw. Pero tingnan nyo rito sa balita na inilabas ni Atty. Libayan na nakuha niya sa Daily Tribune. So panoorin po natin. Principe for the nation. Alright. Yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome
sa isinumang live stream. Mga kapatid natin, nakikita nyo naman yung title dito, no? The Many Faces of Raffy Tulfo. Itong ipapakita nating mukha ni Raffy Tulfo ngayon, mga kapatid natin, ay as an endorser of Ponzi scam. Okay? So, doon pa lang, sa bungad pa lang ni Atty. Libayan, maririnig nyo kagad, endorser daw ng Ponzi scam si Raffy Tulfo. Medyo ingat-ingat Atty. Libayan. Tandaan po ninyo, hindi po absolute ang ating freedom of expression or freedom of speech. Sa aking pagkakaintindi, baka po malay-bilus na naman po tayo dyan. So, medyo hinay-hinay lang naman po. Pero ito, wala naman tayong ina-expect dito kay Atty. Libayan kapag si Raffy Tulfo ang pinag-uusapan, sa kanya guilty na kagad. Tandaan po ninyo, sa unang balita, hindi po binanggit yung pangalan ni Senator Raffy Tulfo. So, hindi siya konektado doon sa super breakthrough and sa OneUp. So, dito sa kanya, endorser daw ng Ponzi scam si Senator Raffy Tulfo. So, yun ang ganun kagad yung hatol niya. Okay, mga kabatas natin, let's do it step by step. Una, ipapakita natin yung in-endorse niya ng SEC. Tapos, pangatlo, mga kabatas natin, ipapakita natin yung damage control niya. Silang dalawa ni Attorney Garrett, mga kabatas natin, okay? Let's see, no? Kung ano yung damage control na nagawa nila doon. At titignan natin dito, mga kabatas natin, na talaga ang mainstream media natin, mga kabatas natin, they suck. Okay? They really suck. This is already a senator and a public personality with 27 million subscribers endorsing a Ponzi scam. A Ponzi scam. So, ito na naman po tayo na nagreklamo na naman si Atty. Libayan na bakit daw hindi pinipick up ito ng mainstream media. Tandaan po ninyo, PTV4 is part po ng mainstream media. Nasa television po sila. So, government pa po yan. Pero inilabas, ngunit wala pong binanggit na pangalang Raffy Tulfo. Ngayon, nagreklamo siya, bakit daw hindi nilabas daw ng mainstream media. Unang-una, excuse, wala nga pong binanggit na pangalan, di ba? So, ano i-report ng mainstream media? Naglabas lang naman ng balitang yan, is Daily Tribune lang, dyaryo po. So, journalist po yun. So, magkaiba po siguro sila. Hindi ko po sigurado, hindi po ako nagmamagaling, pero para po sa akin is magkaiba po yung kanilang pamantayan dyan. So, kung sa tingin ng mainstream media, matabang yung issue, hindi nila pipikapin yan. Kasi mas marami pa silang pwedeng ipalit na balita doon na mas pag-uusapan kesa doon sa matabang. Ngayon, pagdating naman sa dyaryo, Daily Tribune, sila lang yung naglabas ng balitang yan. Sa ibang dyaryo, wala pong nilabas. So, ibig sabihin, medyo matabang yung issue na hindi masyadong kaagatin dahil nga parang kulang sa sa nutrition, kulang sa lasa. Kumbaga parang walang ebidensya na magpapatunay na konektado si Raffy Tulfo doon sa super breakthrough na yun. Tsaka isa pa nakikita ko rito, na topic naman nila ito nakaraan, di ba? Kinukompare nila si Senator Raffy Tulfo kay VP Sara doon sa pagiging contender para sa presidential election sa 2028. Matagal pa po yung election, pero pinag-uusapan na nila yun, nagkakaroon ng survey. So, kasama si Senator Raffy Tulfo doon sa mga top contender. Ngayon, ang nakikita ko rito, medyo may part din ito ng politika. Kasi parang may pattern. Tandaan niyo nga, yung panahon ni Pinoy, diba, ang maugong natatakbong presidente noon ay si Mar Rojas at si Jejomar Binay. Si Pangulong Duterte hindi masyadong kilala. Ngayon, dahil nga top contender din si Binay, ang ginawa nila, binanatan si Binay. Hanggang sa pumangalawa na lang siya, at ang number 1 is si Mar Rojas. Diba? Ngayon, dahil nga hindi naman kilala si Pangulong Duterte, hindi siya masyadong nag-declare. Late na siya nag-declare nung medyo malapit na yung filing na ng election, ng certificate of election. Kaya hindi masyado siya nabanatan, no? Hindi siya kagad na napuruhan. Ngayon, nung nagiging diskarte ngayon,
Dahil nga ngayon pa lang umuugong na, kahit naman wala pa namang nilalabas na statement si Rapi Tulfo na siya itatakbo sa magiging presidente sa susunod na eleksyon na presidential election. Itong mga nasa politika na ayaw, dahil meron silang gustong manalo o ipambato, ayaw nila kay VP Sara, ayaw rin nila kay Rapi Tulfo. So ngayon pa lang, binabanatan na nila. Si VP Sara, ang binabanat sa kanya ay yung confidential funds. Ngayon dito, nakakita sila ng pwedeng ibutos kay Rapi Tulfo. Kaya ito nakikita ko na ngayon pa lang, tinataniman na nila ng masamang impresyon kay Rapi Tulfo para pagdating ng 2028, meron na silang hahanguing masamang impresyon dahil nakapagtanim na sila. So, kaya ako hindi ko pwedeng parang hindi natin pwedeng alisin na part din ito ng politika. At the same time, yung gumagawa ng reaction video na to, dahil Rapi Tulfo may nag-uusapan, i-expect natin? Natural, di ba? Magiging bias na kagad. Ultimano. Di ba? Bungad pa lang, scammer, parang nag-endorse kagad ng scam, yung Ponzi scam. Yung kagad ang bungad ni Atty. Libayan. So, ano i-expect po natin? Ngayon, nagreklamo to si Atty. Libayan sa mainstream media, bakit daw hindi pinipick up? Ito lang po yung siguro ang magiging payo ko Atty. Libayan para mapansin siya. Isama niyo yung mga kabatas niya, magdala kayo ng placard, humiga kayo sa kalsada. Para at least doon, mapapansin na kayo. Doon kayo marap sa may malapit sa mga sa opisina ng mainstream media. Humiga kayo sa kalsada doon, magdala kayo ng placard, sama may mga kabatas. Malamang, mapapansin na kayo na baka pick upin na yung balitang gusto nyo i-pick up. Mga kabatas natin. And the mainstream media is still silent about it. Very good. Tulad nga ng tinatanong ng marami, what is the reason? Sa magkanong halaga? Yun nga yung nababasa ko sa comment section Mainstream media. Yun daw yung nababasa niya sa mainstream media, sa comment section niya, magkano daw ba halaga. Pero sa utak niya, yun na rin yun. Sinasang-ayunan niya na yun. Kumbaga parang, siyempre, para iwas nga naman sa libel, palalabasin niya na sa comment section yung nabasa. Pero meron na sa utak na yun. Diba? Parang hindi na siya masilip doon. Diba? Ano ba? What will it take for the mainstream media to be fair? Diba? So, ngayon, kine-question niya yung mainstream media para daw magiging fair. Diyan pa lang, kung ikaw nga, Atty. Libayan, yung pangalan sa'yo, hindi na fair. Diba? Umpisa pa lang, hinatulan mo na agad si Rapi Tulfo. So, gusto mo yung mainstream media maging fair, kagaya ng gusto mong palabasin, ikaw nga hindi fair. So, paano mo sasabihin fair din yung mainstream media? Tandaan po natin, ang mainstream media, minsan may pinapaboran din po yan. Kapag nakakuha sila ng kapakinabangan para sa kanila, medyo naglilining sila po dyan. So, kagaya kay Atty. Libayan. So, dahil ang mainstream media, wala naman pakinabang kay Atty. Libayan, hindi nila pinapansin itong pag-iingay ni Atty. Libayan sa social media, malamang walang nanonood sa kanya mainstream media, kaya hindi napapansin yung mga, itong mga nirereklamo niya. Fair news to tell people about scams that are being endorsed by no other than one of the most famous senators in the Philippines. The biggest YouTuber, vlogger in the Philippines. How is not that newsworthy? Sige, mga kabatas natin. Hiram muna tayo kay Kayo kasi si Kayo, meron siyang pa-hype dito So, ito na naman. Kumuha naman siya ng kanyang source kay Kamatis. Wala na siyang kadala-dala. Una, kumuha siya kay Teacher Mark. Yung 9 months ago pa na sinabi daw ni Rapi Tulfo na ang definition daw ng taob, pabariling kita. Tapos kumuha siya kay Kayo ng panibagong sources na ginamit si ChatGPT, sinang-ayunan din niya. Tapos eto na naman, meron na naman siyang kukuha source kay Kamatis na hindi naman yung muna bine-verify. Na lamang masama lamang, baka masunog na naman dito si Atty. Libayan.
So, let's see kung paano nila hinipe itong pagiging endorser ni Raffy Tulfo. At dito nyo makikita naman yung buong kaalaman tungkol sa kanyang ini-endorse na produkto. Okay? Let's go. Ito, pansinin nyo yung video ni Kamatis. Hindi yung kay Atty. Libayan, ha? Yung kay Kamatis ang tingnan nyo sa video. Ito kasi, napansin ko, mahilig mag-mekos-mekos ng video. Andyan yung i-slow mo niya, ikakat niya yung video, ipapas forward, bilang ibabalik ulit sa dati. So, minemekos-mekos niya para magmukhang tama yung kanyang conspiracy theory. Sa bagay, yan naman yung, yung pinaka-specialty ni Kamatis, yung mag-conspiracy theory. So, wala pa siyang ebidensya, pero sa kanya, meron na siyang teorya. On the left corner. Yan. So nakita nyo si Raffy Tulfo yan. Nakabals natin. Ngayon, napansin niyo yung video, ha? Hindi siya dire-diretso. May cut, ibabalik. May cut, ipa-forward. Here's our Senator Raffy Tulfo. Yan siya mga kabats natin. The official face. Ayun. Sinabi niya, the official face. Pero dun sa video, pinanood ko, wala akong narinig. Ewan ko lang kung, kayo try nyo panoorin, kasi ako wala akong narinig na binanggit yung official face. Si Raffy Tulfo. Ewan ko lang, kasi ito, feeling ko, hindi ko lang kung tama ako, pwede mali ako, na si Kamatis lang nag-imbento na sinabi daw na ang official face si Raffy Tulfo. Mga kabats natin, yung sinabi dyan ni Kayo na the official face, yan talaga ho yung kanyang branding. Kasi nga ho, nung siya ay in-introduce dyan, sinabi talaga na siya yung the official face nitong elixir na ito ng 1UP. So yun, ewan ka, base sa kanila, sabi nila, hindi natin alam, dahil sila naglabas, sinabi daw na si Raffy Tulfo daw yung official face daw nung, hindi ko alam kung nung product or ng company. Pero ako kasi wala akong narinig, so hindi ko mako-confirm. Okay? Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga issues tungkol sa SEC mamaya, mga kabats natin. Dito muna tayo para magkaroon tayo ng maayos na konteksto. Okay, let's go. Ayun. Oh my goodness! That's a very good gift for the Tulfo Nuggets! Yan. Well, syempre, may depensa sila dyan. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin, we will start with the SEC advisory. Hanggang doon, well, we'll start with this one, then the SEC advisory hanggang doon sa kanilang damage control ni Attorney Garrett. No? Ang gagawin muna natin ngayon, syempre ilabas natin yung mga unang linabas ni Raffy Tulfo at unang linabas ng SEC. Okay, let's go. May parts na walang music dyan. Tata. Napakaganda. So mga kabatas natin, yun. I-endorse daw yung produkto nyo, sabi niya. Okay. Meron silang kasi dyan, meron silang damage control. Ang pagkakaintindi ko dun sa sinabi ni Raffy Tulfo, parang itatry niya muna kung maganda yung product bago niya i-endorse.
Kasi may mga caption sa baba, may mga nakasulat. Medyo, iyan natin, tatakal natin sa susunod dyan. Medyo kailangan ko lang ayusin yung pagkakasunod-sunod. Pero base doon sa mga nabasa ko, itatry daw niya muna bago niya i-endorse. So, nangyari to August. August yata nag-start. And then, ngayon December lang nagkaroon ng issue. So, August, September, October, November, December. So, for the, sa 4 na buwan, wala pa yatang nilalabas na poster, any marketing paraphernalia na nag-endorse dito si Rapi Tulfo doon sa product na i-endorse niya. Tandaan nyo, product lang po yung i-endorse niya, hindi po yung company. Kasi dito, parang pinalalabas sila rito, ang i-endorse ni Rapi Tulfo is yung company, hindi yung product. Naman. Nasasabihin ko mamaya. No? At ipapaliwanag ko rin. Pero bibigyan ko na kayo ng teaser. Ang parang sinasabi nila, they are endorsing the product, mga kabatas natin, but they are not endorsing the Ponzi scheme. Yun yung sinasabi. Well, actually, yun yung sinabi ni Attorney Garrett nung in-interview siya ng Daily Tribune. Na sinabi nga niya na ang ini-endorse lang ni Rapi Tulfo is yung product, hindi yung company or hindi yung kung paano tatakbo yung kumpanya, hindi siya nag-endorse ng kung paano kumita, kung paano yung naghihikayat ng mga mag-i-invest, hindi, walang ganun. So parang lumalabas dito, ang pag-endorse niya is hawak niya lang yung product, wala siyang any statement or any dialogue dun sa product. So hawak lang yun, din may picture. So ganun lang yung nakikita kong pag-endorse ni Rapi Tulfo based on sa memorandum of agreement na sinasabi ni Attorney Garrett. Ni Attorney Garrett yan. Okay? Pero papaliwanag natin mamaya the interview of Attorney Garrett. No? Parang ngayon, interview ni Attorney Garrett based dun sa kanyang, siyempre siya yung personal lawyer ni Rapi Tulfo. Pero i-interpret pa ni Attorney Libayan kung ano yung sinabi ni Attorney Garrett. Di ba? Isipin mo, yun na yung sinabi ng abogado. Pero sa kanya, iibayin niya yung interpretasyon niya doon sa sinabi ni Attorney Garrett. Ang gusto niya palabasin, mas tama yung interpretasyon niya doon sa sinabi ni Attorney Garrett. Diba? Parang, ito na nga, naglabas na nga ng statement to. Sinabi na nga, yung produkto lang ang ini-endorse ni Rapi Tulfo at hindi yung company o yung kanilang Ponzi scam na scheme na yan. Kung paano kumita, hindi naman siya naghihikayat dito ng mga investor. Product lang yung kanyang i-endorse. Sinasabi nila na yung Axie Infinity, ini-endorse ko na mag-Axie Infinity kayo, yung game, pero hindi ko ini-endorse kung paano nyo laruin o paano gumagana yung game na yon. It's so weird, pero pagbigyan natin yung damage control, let's study that later. So, damage control daw sa paglalabas ng statement ni Attorney Garrett. So, ibig sabihin, dapat hindi na naglabas ng statement si Attorney Garrett. So, parang tinatanggalan niya rito ng karapatan na magpaliwanag yung taong kanilang inaakusahan para sabihin damage control. Eh kung yun naman talaga totoong nangyari, na yung product lang naman, tsaka wala namang, unang-una, kung merong in-endorse si Rapi Tulfo at may nag-invest dahil sa pag-endorse niya ng dun sa product na yon, di sana may nagreklamo na. Di ba? Walang complainant kung sino-sino yung mga sabihin natin nag-invest na scam. Wala pa nilalabas na report ng NBI kung meron man. So sa kanya, guilty na kagad na ito, si Rapi Tulfo is part ng Ponzi scheme nitong super breakthrough na to. Let's go here muna, okay? Okay nga pala, pakita ko sa inyo.
Akala nyo ito yung normal na ano ko, uniform ko, di ba? Di Senator Raffy Tulfo. Ito. Ano yung Raffy Ponce Tulfo? Ito, sasabihin naman niya, no? Inulit niya naman yan, no? Ang gagawin niya lang, uulitin niya. Hindi Senator Raffy Tulfo. Kasi yun lang naman, paulit-ulitin lang naman ito ni Kamatis yung kanyang video. Talaga na-hype niya lang na si Raffy Tulfo is nandun sa event ng Super Breakthrough, na one-up na yan, as kinukuha nga siya as endorser. So yan lang, paikot-ikot lang naman dyan yung, yung video nito ni Kamatis at pinapas forward, ibabalik, slow mo. So paikot-ikot lang doon. So pero ano ba yung konteksto nung Ponzi scheme? Paano naging related kay Raffy Tulfo? Dahil nakita lang na may picture, nag-endorse. Pero hindi mo na natingnan kung part ba ng company o ini-endorse man ba ni Raffy Tulfo yung itong Super Breakthrough na to, kung ini-endorse niya as a company. Yung ini-endorse niya lang is yung product lang naman. Panoorin nyo na lang kay Kayo yan, mga kabads natin. Kasi nga, parang sinasabi ni Fiscal EJ dyan, na iba daw yung parang public personality at saka isang public official. Okay? Madali lang naman intindihin yan eh. Bahala na si Kayo magpaliwanag. Maayos. Mo dyan na lang. Ikaw, kayo ka mas maniniwala sa pagpapaliwanag ng public personalities sa isang public figure? Sa abogado ba na isang piskal o isang vlogger? Isipin nyo, kayo mas maniniwala? Sa abogado naging piskal o sa isang vlogger? Pero ito si Atty. Libayan, mas bilib na bilib sa paliwanag ni Kamatis kaysa sa paliwanag ni Fiscal EJ. Sa bagay, ikaw ba naman masirutri, matatanggap mo ba yung paliwanag na tumalo sa'yo? Siyempre, doon kaya lang kukuha ng paliwanag sa alam mong pwede mong bulahin. Para masabi mong, ito magaling to, mas magaling to kay ganito. Diba? Kung normal yung pag-iisip mo, siyempre, doon ka mas maniniwala sa mas maraming kaalaman, nag-aral, kaysa doon sa vlogger na puro lang namang kwento at puro namang conspiracy theory ang nasa utak. Naman yung paliwanag niya para kay Fabri. Okay? Kasi nga sobrang damage control ang ginagawa nila. Hindi ko maintindihan na naman mga kabats natin kung paano nila ipapalusot itong bagay na ito. Pero Raffy Tulfo gets away with everything. Hindi nga na ibabalita ito. Ngayon, ito kasi, ang pinaka-catch dito, lumabas lang to sa dyaryo, sa Daily Tribune. Pero sa ibang dyaryo, hindi to lumabas. Sa mainstream media naman, lumabas lang to sa PTV4, pero hindi to lumabas sa ibang network. So, anong indikasyon nito? Anong sa tingin yung bakit ganun? Pero sa akin, palagay ko lang is matabang yung issue na to para kagatin ng mainstream media at ng ibang dyaryo dahil wala namang nag-uugnay na si Raffy Tulfo ini-endorse yung company at wala pa namang nagreklamo na si Raffy Tulfo naghikayat na mag-invest dun sa parang activity or mga package nitong Super Breakthrough. So, dito makikita nyo, wala namang kinalaman si Raffy Tulfo, pero pinipilit lang nila talagang idawit. Siyempre, Raffy Tulfo, sino ba naman ang content nila? Ano pa i-expect natin? Kapag Raffy Tulfo sa kanila, guilty na, di ba? So, sa kanila, bias na. So, kahit ano pa yung paliwanag natin, wala tayong magagawa doon. So, hanggang sa susunod na video, ayusin po natin yung as sinasabi ko sa inyo yung mga maliliit na detalye doon sa may video, may mga nakasulat, ayusin ko lang. Iba-vlog po natin yan. So, sa ngayon, yun lang po. Maraming salamat po.